Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Raylen K. Piquet. Nasa ikatlong baitang amiability. Ang aking babasahin ngayon ay Silanggam at si Tipaklong. Silanggam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na silanggam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kaniyang bahay. Nagkita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang langgam, bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi, umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalala niya puntahan ng kaibigang Silanggam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sagla ng masayahang si Tipaklong. Tuk, 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 nang buksan ni Langgam ang pinto. Nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kaniyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat natuto siyang mag-impok. Unang tanong, sino ang magkaibigan sa kwento? Si Langgam at si Tipaklong. Ikalawang tanong, habang maganda ang panahon, ano ang nais gawin ni Langgam? Ni Tipaklong, ang nais gawin ni Langgam ay mag-iimpok ng pagkain at si Tipaklong naman ay nais lumukso at kumanta. Ikatlong tanong, bakit nag-iimbak ng pagkain si Langgam? Para sa tagutom at tag-ulan. Ikaapat na tanong, paano tinutulungan ni Langgam si Tipaklong nang sumapit ang tag-ulan? Sinabi ni Langgam na, pasok ka dito, Tipaklong, at pinakain si Tipaklong at binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Ikalimang tanong, kung ikaw si Langgam, tutulungan mo rin ba si Tipaklong? Oo, kasi maawa ako kay Tipaklong. Ika-anim na tanong, sa palagay mo, ano kaya ang maaaring mangyari kay Tipaklong kung hindi siya tinutulungan ni Langgam? Si Tipaklong ay magugutom sa tag-ulan at baka magkasakit siya. Ika-walo na
Ikawalo na tanong, mabuti ba ang ginawang paghahanda ni Langgam? Bakit? Oo, para meron siyang makain sa tag-ulan. Ikapito na tanong, ano sa palagay mo ang gagawin ni Tipaklong sa panahon ng tag-araw matapos ang kaniyang naging karanasan? Mag-iimpok siya ng pagkain kagaya ni Langgam.